Good evening, magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome na naman sa isa nating Miyerkules na pinagpalang Miyerkules. Andito na naman tayo upang magkaroon ng usapan tungkol sa new normal in the manufacturing workplace. Ang guest po natin ngayon ay walang iba kung hindi ang mag-asawa na si Mr. and Mrs. Jury and Rose Balinas. At sila po ay nagtatrabaho sa Mass Power Philippines Electronics Incorporated na nandyan po sa FCIE. At ang pangalawa nating guest ay si Mr. Romel Musuela. Siya po ay nagtatrabaho din bilang production supervisor dyan sa Mass Power Philippines FCIE. Ating co-host. Ang co-host natin ngayong gabi ay walang iba kundi si Kuya Edgar. Siya po ay ipapakilala ko sa inyo maya-maya. Siya po ay actually ay miyembro namin dito sa Men of Might movement ng CCF General Trias. Kung ako po ay nakatalaga dito sa FCIE bilang namumuno sa FCIE Workplace Ministry, ang ating pong co-host ngayong gabi ay siya naman ang namumuno ng wake service dito sa aming Men of Might. Kaya pagka mayroong mga namamatay, hindi naman yun sa COVID, yung mga namamatay, ang gawain po, ang tungkulin ni Ka Edgar ay pasyalan ang ating mga kapatid, ang ating mga kapananampalataya upang magkaroon ng wake service at magkaroon ng comfort yung mga naiwan. So, hindi ko na patatagalin at gusto ko ipakilala sa inyo ang batang-bata, poging-pogi na co-host for tonight. By the way, si Brother J po ay may karamdaman ngayon kaya hindi natin siya makasama. Ipag-pray natin siya mamaya para sa kanyang mabilis na kagalingan. So, Brother Edgar, pwede mo bang ipakilala ang iyong sarili? Okay, maraming salamat, Brother Vic. Good evening po sa inyong lahat. Ako nga pala si Brother Edgar Aquino, isang volunteer workers ng CCF General Trias at kasalukuyang chairman po ng pastoral care ng Men of Might. Ibig sabihin, ito po yung organisasyon namin bilang mga katatayan at inlunsad ng CCF Main yung movement, Bring Men to Christ. So, ako po yung abang lingkod na ang programa ng pastoral care ay magiging prayer partner ninyo. Kung may kahilingan po kayo na pag-pray kayo, kahit nasama kayo, basta abot ng aking kakayanan, pupunta ako sa ospital, kung mayroong mga kahilingan na pag-pray, yung mga nakakompine, ganoon din po yung pag may mga pumanaw sa mga loved ones, isa po ako sa dumadalaw doon upang magbigay ng mensahe ng Panginoon para sa mga kaluluwang buhay na nais niyang maligtas at para rin po sa comfort ng mga naulila. At walang sawa, Panginoon, na ang iyong abang lingkod na gampanan yung iniatas ng Panginoon bilang lingkod niya. Kaya sa gabing ito, ako ay nagpapasalamat sa inyo at binigyan niyo ako ng pagkakataon na makadawo pang palad sa gabing ito. Jesus loves you all. Yun lang po. Thank you very much Ka Edgar. Ngayon naman ay ipapakilala ko katulad ng dati itong ating ginagawang programa dito sa FCIE. By the way, meron na tayong 270 na mga nanonood ngayon, Ka Edgar. Kaya nakikita ka ng 270 persons. Kaya lang wala pa yung 0. 27 pa lang. So, sa lahat po ng mga nanonood ngayong gabi, magandang gabi po sa inyo lahat. Pwede po kayong mag-comment, pwede kayong mag-send ng inyong questions
pwede kayo mag-send ng inyong inquiry at tayo naman ay magkakumustahan. So tulad po ng dati, ang sabi ko nga, ang FCIE Workplace Ministry ay isang gawain ng Panginoon na ipinapatupad namin dyan sa FCIE. Ang layunin po ng FCIE Workplace Ministry ay maibahagi sa mga kumpanya at sa mga empleyado ng FCIE ang salita ng Diyos. Unang-una, pangalawa ay makapagpalitan ng mga best practices sa kani-kanilang kumpanya at saka sa kani-kanilang mga sarili sa mga manggagawa. Kasi alam nyo, mas tumitibay ang, sabi nga, ang tingting kapag ka mag-isa lang ay hindi nakakawalis. Pero kapag siya ay pinagsama-sama, siya ay nakakalinis. So ganun po tayo, yung mga kumpanya sa FCIE ay gusto natin na magkapalitan ng mga best practices. Lalo na ngayon na meron tayong pandemya, no? So sa new normal, nauna na nag-share ng kanilang best practices ang kumpanya ng presidente ng FCIE Association, ang CSE Power, na sa pamumuno ni Mr. Raju Sharma. And last week also nakapag-share yung dalawang grupo, yung mag-asawang empleyado ng isang kumpanya sa FCIE, kung paanong na-share nila na sila ay 11 taon na naghintay para magkaanak. At palagay ko ngayon yung guest natin ay halos ganun din. 2 taon na naghihintay para magkaanak. So malalaman natin baka itong programang ito ay nakapagpapaanak ka Edgar. Oo. Tama, Kuya Vic. Oo, at saka nakita natin kung paanong yung lalaki, si Paul, ay halos 5 buwan na walang trabaho at talagang hindi siya pinabayaan ng Panginoon sa kanyang pangangailangan. 11 years. Yes, 11 years po. So, yes. So at this point, Kuya Edgar, ipapakilala na natin sa ating mga manonood ang ating guest ngayon. Ang ating pong guest ngayon ay walang iba kung hindi si Mr. and Mrs. Jury and Rose Balinas. Magpakilala muna kayong dalawa. Ikaw muna. Ikaw muna. Ayan. Ako nga po pala si Rosemary Balinas po. Balinas na po ngayon. Ako po ay nagtatrabaho sa MassPower Philippines Electronics Incorporated bilang accounting specialist po. So nag-start po kami doon noong January lang po. Hanggang ngayon po. Yun lang po. Ikaw naman, Jury, please introduce yourself. Ako nga pala si Jury Balinas. Nagkatrabaho rin po sa sa FCI MassPower Philippines. Bilang liaison liaison. Opo. Yun po. So, sige. Kuya Edgar, Yes. baka meron kang paunang tanong dito sa mag-asawang ito at nang malaman natin kung ano yung kanilang mga pinagdadaanan at ano ang kanilang pananaw sa kanilang patutunguhan. Okay, magandang gabi sa inyo, Mr. and Mrs. Bulinas. Hello Jury po. and Rose. Malinis po. Mga kapatid. So, inquiry lang ito about your employee protocols during this quarantine period. Ano naman po yung mga pinapairal sa bilang empleyado ng mga protocol during this quarantine? Bigyan nyo kami ng magandang daily routine. Okay. Sa trabaho po namin, pagpasok po namin, doon pa lang po sa entrance, chine-check na po yung temperature. Kapag po tumaas po siya ng 37.9 something, hindi na po kami pinapapasok, pinapauwi na po. And dapat po naka-face mask po kami lagi, naka-sanitize po yung
kami bago po pumasok doon sa naka-office po namin. And then doon po sa office is kailangan naka-face shield po talaga kami and naka-face mask para po sa safety din po namin. Yun po, yung lagi po namin pinagmimitingan na para po kasi yung bawat isa po ay hindi namin alam kung sino rin po yung nakakasalamuha nila. So, kailangan po namin maging safe pa rin. Yun, kasi ang virus po ngayon is tumataas na po yung mga cases, hindi po siya bumababa. Yun lang po. Okay? Si Jory naman, may dagdag ka doon sa mga protocols din. Mayroon pang hindi nasabi si Ross. Yun po, lagi po kaming may dalang social distancing, tapos may alcohol po kami sa amin, mga bulsa, para at least lagi nakasanitize yung mga kamay namin. Okay, at saka siyempre, kailangan din natin laging kumapit sa pananalig sa Diyos na makawin nila lahat yung ating dinadaanan para yung mga virus na yan matunaw na, di ba? Okay ba yun sa inyo? Amen. Yung laging kasama natin. Sabi nga, unahin muna natin ang ating Diyos para kahit saan tayo, iligtas na tayo sa ating mga pupuntahan. Okay, kumusta po kayong lahat? Babatiin ko muna ang mga viewers. Hindi ko man kayo nakikita dito sa monitor, pero palagay ko kasalukuyan kayong nanonood ngayon. So magandang gabi po sa inyo. Alam nyo, Jesus loves you all. Amen. Okay. So, Brother Vic. Okay, thank you, Brother Edgar. Talagang napakabuti ng Panginoon sa ganitong pagkakataon na pandemya, no? At least dyan sa Mas Power ay wala pang case ng COVID. Meron na ba, Rose? Wala pa rin po sa amin. Wala pa, no? Buti naman, ano? So, matanong ko kayo. Kasi baka pwede nyo ma-share sa amin ang inyong mga naging buhay nung una-una bago kayo nakarating ng Mas Power, ano? Alam ko, yung si Jury, putok sa kawayan yan eh. Mahaba ang pinagdaanan yan eh. Kaya napakaganda kung mai-share mo sa amin, Brother Jury, yung iyong pinagdaanan at kung paano ka ngayon na matibay na kumakapit sa Panginoon. Maraming problema, pero mas malaki ang ating Panginoon kaysa sa mga problema. Meron kang 3 oras, Jury, para i-share, ano? So, sige, you have 5 minutes. Opo. Ako nga pala si Jury Balinas. Lumaki po sa sa area. At alam niyo naman po pag area, medyo magulo. Doon po kami sa squatter na lang po. Pero inaward na rin po sa amin 'yun ng NHA. Yun po yung doon po kami lumaki. Mahirap din po kasi yung buhay namin eh since pag wala pong nag-aano sa buhay mo na wala kang magulang, wala kang nanay tatay. Pero at least lumaki ako ng ng minsan na po rin na ligaw ng landas. Pero sa ganun nangyari sa buhay ko, akala ko po kasi na akala ko puro ganun lang. Minsan inano ko yung Diyos ganito ba talaga yung buhay ko? Pero lahat pala ng pinagdadaanan ko, kumbaga pala niya yun, plano niya pala yun. Kahit wala pong sa inyo ng nanay, yung naggabay po sa amin, pero at least lumaki po kaming may takot sa Diyos.
Apat po kami magkakapatid, ako po yung bunso. So alam niyo po, pag bunso, di ba? Medyo ano, may sinasabi nila, black sheep, yung pag bunso. Pero ganun pa man, nakilala ko yung Diyos. Binago niya po ako. At salamat sa mga gabay niya. Kaya nga po yung ano ko po, Jeremiah 29:11, ayun pala yung plano niya sa akin na for I know the plans I have for you. I have for you. Plans to prosper you. Opo. Plans to prosper you, not to harm you. At sa ngayon po, nagkaroon po ako ng asawa. So dati, kala ko, ano na ni birth certificate, di ko pa, ma-provide. Sabi ko, ikukuha po ako ng lisensya, siyempre mag-drive. Pero sa kabutihan po ng Diyos, pinrovide niya po. Nagkaroon po ng mga tao na ginawa niyang kasangkapan para at least nandito po ako sa inyong harapan na malaki pong nabago sa buhay ko magmula nang napalapit ako sa kanya. Especially yung bisyo po. Dati po dati kong trabaho, pagdating ng payday, yun, syempre, nagiinom, di ba? Tsaka po pero pag napalapit ka na pala sa kanya, kahit anong mo sa sarili mo, timpi mo, matatime ka pa rin magbisyo sa alak. Pero maigi po talaga ang Diyos na magsumiksik ka sa kanya. Hindi mo alam kung saan na palang nagmamanifest na pala sa sarili mo. Nababago na pala ako. Dati mainitin ang ulo mo. Bakit minsan babaguhin ka niya. Hindi mo alam na nandun na. Kaya napakabuti ng Diyos at napalapit ako sa kanya. Yun lang po, mga brothers and Galing. Okay. So, babatiin ko muna itong mga nanonood sa atin sa Facebook, si Brother Bruce. Magandang gabi po, Sir Vic, ka Edgar, at sa lahat. Emmanuel Shalom. Si Arlene Mendoza. Praise God po. So, marami na tayong pumapasok na mga comment. Ito rin po, si Mio Condol Pareha. Amen daw po sa sharing ni Brother Jury. Ito si Paul. Mata sa langit, paa sa lupa. Brother Jury, God bless. Wow, talagang matalinhaga yung Kuya Edgar. Ito pa, meron din sa Justin Di Guzman, sabi, God bless daw po, And itong si Grace De La Cruz. Ito yata, taga-Amerika ito. Sabi, praise God, Tatay Jury Balinas. Ang galing, So, maraming nanonood sa atin sa iba't ibang parte ng mundo. Kaya, ibang-iba ang magic ng social media, ka Edgar, Oo, kahit sa sulok ng mundo, kayang abutin ngayon yan. Basta may wifi lang. Oo nga, buti na lang. At sa panahon na to, talagang may problema. Pero, pagka sa Panginoon tayo nakatingin, ang nakikita natin ay yung blessing. Actually, bago ko tapusin si Jury, pwede ko bang i-share kung ako'y papayagan ni Jury? Ito pa, si Mr. Nestor Del Rosario. Ang sabi, mabuhay kayo, Sir Vic. Praise the Lord. Amen. Napakabuti po niyan si Nestor. Dati po namin kasamahan yan sa PESA. Sa PESA Police. And si Jomar, nandyan din. God bless po, Brother Jury. So kung papayagan mo ako, Jury, meron kang naikwento sa akin nung kasalukuyang tayo isang beses lang kumakain sa isang araw. Papayagan mo ba akong i-share?
Opo. Opo, Ah, boss. Yung opo. Actually, para po sa kaalaman ng mga nanonood, ito pong si Jury ay matagal-tagal ko na rin nakasama. Kaya po nasabi ko na ito ay putok sa buho o sa kawayan kasi wala po itong birth certificate. Pwede. Opo. And napulot lang namin ito na naglalakad-lakad sa karsada at ginamit namin na taga-deliver ng bulaklak. Meron akong isang kaibigan na kaklase ko sa MBA sa Lasal, taga Bangladesh, si Amit, at nagtayo siya ng kanyang online shop ng mga bulaklak. At pag may nag-order ng bulaklak, etong si Jury, ang inuutusan pupunta sa Dangwa. At kung may mag-order naman ng teddy bear, sa Divisoria naman siya bibili. So buhat-buhat niya yon at i-deliver niya yon kung saan-saan lugar dito sa Metro Manila. Minsan may nag-order Pangasinan at saka Batangas. Ang in-order ay lechon. So buhat-buhat niya yung lechon. Talaga naman, itong taong ito ang isa sa nakita ko na walang tinatanggihan. Kahit anong iutos mo, kahit anong challenges, talagang iba, pinatibay ito ng ng kalsada. At totoo po yung sinasabi ko na isang beses lang siyang kumakain sa isang araw dahil sa hirap ng buhay. Ano? At ang nakita ko noon, para lang siya makakain ng isang beses isang araw, ay nanggugupit siya. May dala siyang gunting. Pag may makita siyang mahaba ang buhok, ay tinatawag niya, halika't gugupitan kita. At nang ako naman may maipambili ng pagkain. Ano, kaya ako'y No. natutuwa. And then pagkatapos noon na yung aming kaibigang si Amit ay napunta na sa Japan, naisama ko itong si Jury sa Solomon Multipurpose Cooperative at siya ang namahala ng aming water station sa loob yata ng 3 taon o 4 na taon. At ngayon nga ay talagang masasabi natin na makinis na ang kutis. Maganda na ang gupit. Ibig sabihin na Kuya Edgar, hindi na lang 3 beses kumakain to. Nakikita ko yung post sa Facebook meron pang mga restaurant Meron pang Tagaytay. Kaya napakabuti ng Panginoon. Yun ang sinasabi na talagang kapag sa Kanya tayo humawak, walang imposible. By the way, bago tayo pumunta kay Rose, babatiin ko lang, ito, nanonood po sa atin si Pastor Raul, ang ating pastor dito sa CCF Gentry at ang ating tagagabay. Sabi ni Pastor, "Hi, good evening po sa inyo lahat." Good evening po, Pastor. So, ikaw naman, Rose, can you share something about yourself? Sa akin po, ang share ko nung, nung naranasan po namin, nung bagong-bago pa po kami nagsama, okay pa naman kasi parehas po kaming may trabaho. 2007. And then, nung mga 2008 po, doon na po yung nagsimulang struggle namin na medyo nahihirapan no po kami sa pagsasama namin kasi wala po kaming income, then nagre-rent lang po kami ng bahay. For 10 years po, nag-rent kami ng bahay. Then, nawalan din po siya ng trabaho kasi yung amo niya po, yun nga po, si Kuya Amit po ay na-base na sa Japan. So, parehas na po kaming walang trabaho. Wala po kami pambayad ng bahay, mga bills, ganun po, wala po kaming pambayad. So, hindi po namin alam kung ano yung gagawin namin pagkakitaan. So, siya, bilang hindi pa kami ganun nakakakilala sa Diyos noon, ang ginagawa po namin, ako po ayaw niya magtrabaho, siya na lang. Kasi that time din po, ang struggle ko din is, meron po akong non-stop bleeding for 12 years din po akong non-stop bleeding So, ang po doon, ang ginawa niya, yung naggugupit po talaga siya. So, kahit magkano po yung kitain niya, may pambili lang po kami ng pagkain. Then, nakiusap po kami doon sa may-ari ng bahay na hindi muna kami makakabayad kasi wala po kaming trabaho. At praise God po kasi
mabait naman po yung may-ari ng bahay na tinitirhan namin. So, yun nga po. So, 5 months po, 5 to 6 months po kami hindi nakabayad. So, yun nga po, halos yun, isang beses lang po, hindi naman po kami isang beses, 2 beses naman po kami kumakain sa isang araw. Pero, yung ulam namin yun at yun pa rin. Tinitipid po talaga namin. Kaya po, nung pong one time po na, ano po siya nag-billiards po yata noon. Gabing-gabi na po. Tapos ako po ay mag-isa lang sa bahay. So, pagdating niya po sa bahay, galit na galit ako kasi hindi niya alam na yung dinudugo na akong sobra, wala akong kasama sa bahay. Kaya po yun, pagdating na po, inaway ko po siya. Then, sinamahan niya po ako sa midwife kasi malapit lang po sa barangay yung tinitirhan namin before. Then, nung nagpa-check up po ako, unexpected po na yung midwife po is Christian. So, sabi niya po sa akin, wala daw siyang may re-recommend na gamot. So, may inano lang siya sa akin na mag-church ka sa ganito, ganun lang. So, tinry ko po siya. Then, dun po parang, doon ko po nakilala ang Diyos. Kaya po, nung nakapag-church na po ako sa church na yon, inaaya ko to si Yuri na mag-church din. Kasi para mabago siya. Tapos, nung una, ayaw niya po talaga. Ayaw niya sumama. Kasi sinasabi niya sa akin, huwag mo ko sinasama sa mga kalokohan mo. Kung gusto mo, ikaw lang, huwag na ako. Sabi niya sa akin. So, yung time na yon, pag umuwi siyang gabi, hindi niya po alam, gabi, for 5 years siguro, na nililay hands ko siya pag gabi, pinagpipray ko na baguhin siya at ako ng Diyos para yung buhay namin hindi forever na nahihirapan kaming dalawa. So, ayun po, sa awa po ng Diyos, may ginagamit talaga siya na mga tao para iparating yung favor at blessings niya sa amin. Then, yun nga po, sa dami po ng struggles namin sa buhay, yung naging broken kaming parehas na hirap umahon. Then, yun nga po, yung taong ginamit niya, yun po yung nagbigay sa amin ng kaginhawaan financially, kahit papaano po ay medyo umangat po ng kaunti yung buhay namin sa pabor ng Diyos. And yun nga po, marami po akong life verse pero isa po sa life verse kong ito ay yung Romans 12:2. Sabi nga po, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Sabi nga niya po, di ba? So dapat pala, isurrender natin lahat sa Panginoon. Kasi kung anong iniisip mong makamundo, kung doon ka nakafocus, hindi ka pala lalago. Pero kapag ang Diyos yung fino-focus mo sa buhay mo, doon ka mas lalong lalago, lalo na spiritually. And sa ngayon po, kami po ay kaanib po sa isang church na doon po kami, ngayon po ay nagpapalago. Kami po ay may kanya-kanyang ministry sa church na yon for now. Kaya po, praise God po, glory to God sa kabutihan niya sa buhay namin sa ngayon po. Salamat po. Thank you. Napakaganda naman ang iyong story, Rose. Para bang kahit na malaki ang problema mo, pag nakakarinig ka ng mga ganyang patotoo, ay lalakas ang iyong loob. Di ba, Ka Edgar? Oo, Sir Vic, talaga namang nakaka-bless ang mga tinuran nilang mga patotoo dahil hindi nila kinaligtaan ang presensya ng Panginoon in spite sa mga nararanasan nilang mga pagsubok sa kanilang mga buhay. So, Actually,
Anong iyong ako muna ka Edgar, meron akong dalawang napulot na aral dito sa sharing na mag-asawang ito. Unang napulot kong aral ay yung aral ng gunting. Dahil sa panggugupit ni Jury na itawid niya ang kanyang buhay at gumaling pa yung kanyang yung kanyang pagdurugo ng kanyang asawa So siguro bibili ako ng mga 20 gunting para kung sino diyan ang gusto ng gunting, puntahan lang kami diyan sa Mas Power sa FCIE at bibigyan ko ng gunting para magkaroon din tayo ng isang magandang istorya kagaya ng kay Jury At ang pangalawa sa natutunan ko, yung take away lesson ko mula naman kay Rose is yung nilelay hands niya si Jury habang natutulog. Napakagandang lesson noon ka Edgar na siyempre tayo mga lalaki, kahit ako ang misis ko actually 10 years old pa lang siya, Christian na. Ako ay 50 years old lang ako bago nagkaroon ng parte sa gawain ng Panginoon. Nung ako'y nag-celebrate ng 50 years, doon ko palang binigay talaga ng buo yung sarili ko para sa gawain ng Panginoon. And isang magandang lesson yun sa mga asawa, sa mga babae, Instead na siguro lagi mong aawayin o lagi mong inanag o lagi mong ika nga ay yung kagustuhan mo ang iyong laging ipasusunod kagad, yung iyong will. Napakaganda na habang natutulog yung asawa mo ay ilelay hands mo. At kitang-kita natin na ang pagbabago sa buhay ni Jury, isang napakaayos na buhay, isang magandang relasyon na siyempre normal sa ating mag-asawa ang nagkakaroon ng problema, pero kapag kayo ay ang nasa gitna natin ng Panginoong Hesus, lahat ng mga problema na yan ay maayos. Di ba, Kuya Edgar? Ano ang iyong napulot dito sa sharing ng mag-asawa? Maganda, Sir Vic, kasi parang nakaka-relate ako doon kay Brother Jury, sa pagkapasaway. Siguro, kilala ako ni Ross kung paano naman yung pinagdaanan ko. At ito naman, ang natutunan ko kay Jury, kahit pagagalitan ni Ross, hindi siya yung yung tao na nagtatanim ng galit. Okay lang kung pagalitan siya, okay lang kung ilehen siya na natutulog, yung mga gano'n. Nakaka-inspire sila kasi alam kung bakit mag-away man kayo, hindi dahilan yon para kayo maghiwalay ng landas, lalo kung hindi pa kayo kasal, naglilibin pa lang kayo, gano'n. Tapos kasi lahat ng bagay na masama, pag ginawaan yung pundasyon ang Jesus Christ sa inyong relasyon, ay aayusin niya ito na magiging matibay. So maganda naman at nagpasakop kayo kay Jesus Christ tulad ni Rose, karon din. At nasubaybayan ko naman yung pagkadalaga mo. So isa ka rin sa pinagpe-pray ko na makatagpo ka ng ibibigay talaga ni Lord na kaloob. So nasagot lahat yung prayer ko. So nandyan si Jury. Kaya ang ma-advise ko sa inyo, lalong i-cultivate nyo pa yung intimacy nyo kay God. Kahit nasa ibang church kayo, at alam ko naman okay naman yung kinaaniban nyo, basta si Jesus ang magiging pundasyon nyo, talagang hindi kayo maghihiwalay. Sabi nga, kahit di kamatayan man, kahirapan man, walang makakapaghiwalay sa atin kay Jesus. Kaya yung perseverance ninyo, napakaganda na susundan. So, kayo ang magiging example kasi once na inunan nyo si Lord, yung favor niya talaga, ibibigay niya sa inyo yung hinihingi nyong pabor. Okay? Sige. Ang galing ka Edgar. Kita mo talagang lahat is in God's perfect timing. Hindi naman natin kagustuhan na magkasakit ngayon si Brother Jay, Pero bakit biglang ikaw ang naging co-host? Oo, at nasubaybayan mo pala ang pagkadalaga nitong si Rose, Talagang napakabuti ng Panginoon, Perfect. Bata pa yung Sir Vic, malapit sa puso ko yan. Kung ano yung mga kadugo ng mga ibang pamilya ng aking mga kabila, gano'n din. Baliktad kasi, imbes na father side ako, napunta ako sa mother side. Kaya dito kami
pakita. Kaya si Ross, malapit na, kumbaga malayong kamag-anak, pero malapit sa puso ko. Yan, ang galing, ang Kaya galing. Jory, lagot ka kay Lord. Kita nyo kung paano, kay Edgar, kung paanong napakabait ng Panginoon. Na Yes. nung una ay itinatakwil pa ni Jury, wag mo nga akong isama dyan sa kalokohan mo. Pero hindi nagsasawang mag-lay hands ang asawa. Yes. Talagang, I think, isa sa napakagandang tungkulin ng asawa ay i-lay hands ang kanilang mga partner in life. At kung ano man, kapag kasi ang isang lalaki ay tumayo sa pagkatatay o tumayo sa pagkaasawa, tsak, magiging maayos ang kanilang pamilya. Kaya nga meron tayong men of might, ka Edgar, Talagang kailangan ang mga kalalakihan ay tumayo at maging lalaki. Pamunuan natin ang ating mga pamilya, unang-una sa patungkol sa ating Panginoon. Kasi ang pamilya na ang Panginoong Diyos, ang Diyos, ay talagang pinagpapala. So maraming salamat sa inyong dalawa at stay muna kayo dyan, ha? At we-welcome muna namin ito nung isa nating guest. Ka Edgar, meron tayong pangalawang guest ngayon. At itong isang batang ito actually ay bago ko lang din siyang nakilala, pero unang tingin ko pa lang sa kanya ay tingin ko ay mukhang mabait na. Pero katulad ni Job at katulad ko na rin, na kapag nung una kasi, ang tingin ko sa sarili ko ay mabait ako, ka Edgar. Kaya ang feeling ko ay pagpapalain ako ng Panginoon. Ang feeling ko ay aalagaan niya ako. Pero hindi pala totoo yun. Kailangan pala na tanggapin muna natin ang Panginoong Hesus bilang ating tagapagligtas at ating Panginoon. Then, dadaloy ang pagpapala. Etong si Romel, Brother Edgar, ay isa sa tumanggap sa Panginoong Hesus nung siya ay nakasama ko dyan sa FCIE. So, introduce natin si Romel. Romel, magpakilala ka nga. Hello po, good evening po, Sir Vic, brother, at sa lahat po nung nanonood ngayon. Gandang gabi po sa inyo lahat. God bless po sa atin. Ako po si Romel. Empleyado din po ako ng Mas Power under the Boss Vic ng aming butihing ama dito po sa Mas Power. Ako po ay nakatira talaga sa Calamba. Pero ngayon dito po ako ngayon sa Dasma na nagtatrabaho. Ngayon dito rin po ako pansamantalang naninirahan din. Dati po rin akong Roman Catholic na taos puso ko yung since birth po. Ngayon mas maganda yata pinag-aaralan niyo yung Christian life para lalo po maunawaan yung salita ni God. Yun po. Okay. Thank you for sharing, Brother Romel. Kumusta ka naman, Kuya Romel, ngayon? Can you tell something about circumstances sa inyong buhay? Ayos naman po ngayon. Wala naman po. Medyo may problema. Hindi man po nawawala kasi. Yung sa time ng about dun sa mga circumstances, lagi naman po talaga may pagsubok sa buhay. Yung time na naging wala. Pero lagi po akong nananalig lang sa Diyos na meron at meron darating ng biyaya lagi po sa atin. Okay. Thank you for sharing, Kuya Romel, sa iyong nararanasan sa mga about personal circumstances, at Okay, thank you, Ka Edgar. Actually, may nabanggit si Romel na dati raw siyang Roman Catholic. Pare-pareho naman tayo, diyan tayo nagdaan. Pero lilinawin ko lang po, Ka Edgar, at sa ating mga manonood, hindi po tayo
nagpoproglama para sila ay akitin sa ating kinaaniban, ano? Dahil ang totoo po niyan, ang sinasabi ng CCF ay hindi kayo maililigtas ng CCF. So, ang ating po programa ay open sa lahat. Hindi po ito para lang sa mga miyembro namin. Ito po ay open sa lahat dahil sinasabi nga ng Bible na hindi ang religion ang makapagliligtas sa atin, kung hindi yung tunay nating relasyon sa Panginoong Hesus. Kapag ka totoong tinanggap natin siya at magmamanifest yung pagbabago sa ating buhay, yun ang magliligtas sa atin. So, salamat Romel, ano? Ano ba ang iyong trabaho diyan sa Maspower? Ano ba ang iyong mga sirkumstansya ngayon? Nahihirapan ka ba? Sige. Sige po. Ako po yung production supervisor sa Maspower. Pwede rin po maging interpreter ng Chinese. Kung nahihirapan kayo, pwede rin po tayo makatulong. Sa Maspower po talaga, marami po akong talagang natutunan dito. Sabi nga po ni Sir Vic, huwag kang tumingin dito sa unahan. Tingnan mo yung malayo para mas makita mo pa yung magandang resulta. Marami na po talagang natutunan. Totoo na nandito po ako sa Maspower. Unlike po dun sa mga dati kong naging company, kasi po OFW, mahirap po talaga maging OFW. Pero na-try for 12 years, naka-survive naman po. Pero nung nandito na po sa Pilipinas, iba na po naging buhay. Sabi nga nila, pag OFW ka, meron kang likaya. Hindi na po lahat ng OFW maganda ang buhay. Ganun Pero ba? mas... Marami na bumabalik na OFW eh. Oo nga po eh. Pasalamat po talaga ako ngayon, sir, brother. Ngayon po, hindi na ako OFW, pero pasalamat po, parang nakasurvive ako doon sa pandemic na malayo sa pamilya eh. Ang Panginoon po talaga rin ang nagbigay na ng way. Dito ka na lang muna. Saka na uli, pagtapos na. Siguro po na safe ka dito kaysa nandun ka sa malayong lugar. Yun po siguro ang gustong iyan sa akin ni God. Kaya siguro itong pandemic, hindi po for sa akin to, kundi bless, siguro po yung masasabi ko. Yan, kita mo, ibang-ibang pananaw nitong si Romel, ka Edgar, ano? Isi-share ko lang sa inyo kung ano yung napulot ko doon sa mga maiksing sharing ni Romel. Unang-una na nagpapasalamat naman ako at may natututunan sila sa aming mga pagsasama, ka Edgar, ano? Tulad nung sinasabi niya na huwag kang tumingin dyan sa malapit, ang tingnan mo yung malayo. Ang ibig pong sabihin doon ay tayo kasi minsan kapag hindi natin nakikita yung dulo, dito lang tayo nakatingin sa malapit, ang tendency ay paikot-ikot lang ang buhay natin. Ang totoo niyan na malaki man o maliit ang ating kinikita, ang ating sweldo, ay mauubos din yun. Wala sa laki o wala sa liit ng sweldo ang pag-angat na buhay. Actually, ang natatandaan ko, ang sabi nung isang tiyuhin ko dati, importante yung malaki ang iniipon. Kasi kung malaki man ang iyong sweldo, wala kang mang iniipon, ay talo ka nung maliit ang sweldo na malaki ang iniipon. Dahil sa meron kang may paglalaanan, meron kang magiging future. Pero ang tiningnan ko ngayon doon sa sinasabi ni Romel na yung pandemya, ang tingin niya ay hindi problema kung hindi opportunity. Kasi na-mention niya sa akin na minsan, ka Edgar, na malaking tulong yung ginagawa naming mga Bible study and yung mga preaching class dyan sa Maspower. Kasi makikita mo na hindi ka dito nakatingin sa lupa eh. Nakatingin ka doon sa eternity. Kasi kapag ka ang ating perspective ay dito lang sa lupa, tayo ay madaling mapapagod.
importante na baguhin natin yung ating perspective at i-align natin sa perspective ng Panginoon. Sa totoo lang, napakaraming gustong ipadama sa atin ng Panginoon dito sa pangyayaring ito ng pandemya ng COVID-19. Depende lang yun kung paano natin titingnan. And itong si Romel, isa sa kumbaga nakakaroon ng mata na marunong makakita. Sabi nga, maraming tao, actually ngayon, lahat tayo may mata. Pero hindi lahat ng tao na may mata ay nakakakita. Ang totoo niyan, meron ng bulag na mas nakakakita pa kaysa sa may mata. Ang nakita ko na sa sharing ni Romel is kung dati siyang OFW, na hindi siya nagsisisi na siya ay bumalik na dito sa Pilipinas kasama yung kanyang pamilya kahit nakakarampot ang kanyang sweldo kumpara doon sa siya ay nasa ibang bansa. And ang nakikita ko doon sa kanyang skills ngayon dahil new normal tayo ngayon eh. Actually, ang programang ito ay upang magkaroon ng inspirasyon, upang magkapalitan tayo ng kaalaman. Ang nakikita ko na inspirasyon sa buhay ni Romel at maaring maging potential niya na income dito sa new normal natin ay yung dahil marunong siya magsalita ng Taiwanese at saka ng Mandarin. Sa ngayon, marami ng mga Chinese investor sa ating bansa po pwede kang mag-online tutorial ng Mandarin, Romel. At yan ay magandang income. Actually, noong Lunes, 2 ang napulot ko sa speech ng ating presidente. Una ay yung pag-develop ng online platform. Ibig sabihin, ay yung mga retail or yung mga iba-ibang mga physical contact na mga business ay medyo mahina ngayon. Pero yung mga online business opportunities, yun yung mga lalakas. Kaya po pwede kang mag-create ng online tutorial ng Mandarin. Kung buo ang loob mo, tutulungan kita dyan. Para Thank you, sir. ikaw Thank ay you po. magkaroon ng parang income mo ay para ka na rin nasa abroad. Di ba, Kuya Edgar? Ano ba ang napulot mo sa sharing ni Romel? Para driver, pag driver ka na lisensyado professional, marunong kang magbasa ng mga signage, mga road sign. Kumbaga, pag professional ka ng driver, hindi mo napapasukan yung mga maling signage na ikapapahamak mo. So ngayon nasumpungan mo ito, tuloy mo lang, Brother Romel, napakaganda yung tinuran mo na itong pandemic na ito. Itong pandemic na ito, hindi ito nagdulot ng pagkabalisa mo, kundi nagpapasalamat ka pa kasi alam kong bakit na-feel ko na na-appreciate mo yung companionship ni Lord sa'yo. Dahil dito mo natagpuan yung kanyang comfort, di ba? Hindi ko na sinasabi na kahit nasa ibang bansa ka, hindi mo matagpuan yung comfort. Kaso lang, alam mo kasi si Lord, pagka kumilos niyan, inaantay niya kasi na may manalangin, ipapanalangin ka kung sinong tao hindi mo kakilala o kaya kakilala mo naman. Minsan hindi naman yung agad-agad na tutugunan ni Lord doon. Meron yung timing, yung perfect timing ni Lord na sasagutin na yung mga prayer nung nanalangin. Kaya ngayon, napunta ka doon kay Sir Vic, ay talaga naman na si Sir Vic ay marami ng kaluluwang buhay ang nagsitalima mula. Praise God po. Invite na sila. Oo. Alam mo niya, minsan nasa Sever, tapos nandito naman siya ngayon sa NCI. Hindi ko nga alam kung saan namin susundan si Sir Vic hindi bale. Ganyan po talaga. Okay naman yung mga communication namin dahil sa may movement nga. Kaya salamat kay God dahil pinahintulot niya na may tatag yung movement na ito ay i-reach out namin yung mga kalalakihan o kaya katatayan. Pwede nang i-develop na maging leader, hindi lang leader sa pamilya, kundi leader ng komunidad. Ayan. Kaya thank you, Brother Romel, sa iyong sharing at naway pagpalain ka. Okay. Salamat po, Brother. Salamat, Ka Edgar. Talagang napakabuti ng Panginoon dahil sa pinagtatagpo-tagpo yung ating mga kaalaman, yung mga opportunity para mas marami pa tayong matulungan. Actually, ako nga, ma-share ko, Ka Edgar,
nagdurugo ang puso ko pagka ako'y nandoon sa aming gate ng FCIE, ano? Dahil sa tanghaling tapat na 12:00, ang daming mga tao na mga naglalakad at nagsasubmit ng mga biodata sa mga security guard ng iba't ibang kumpanya. Ang totoo niyan, yung doon sa amin lang siguro may 2 inches na ang kapal ng mga biodata na nagsasubmit. Ang ibig lang sabihin nun ay maraming tao ang walang trabaho. Actually, diyan po sa FCIE, bago magkaroon ng COVID, ang empleyado diyan ay 21,000. Pero ngayon, ang empleyado na lang diyan ay 14,000. Ibig sabihin, 7,000 ang nawalan ng trabaho. At ang masakit nito, ang ramdam ko, ay marami pa ang mawawalan ng trabaho. Kaya sa mga panahong ito, importante na tayo ay may Diyos na kinakapitan. Amen po. Dahil kung wala, madali tayong mapapagod, madali tayong mawawalan ng pag-asa. Ano, kaya inaanyayahan ko po kung ang mga nanonood ng broadcast na ito at yung mga future pa na manonood nito dahil nakapost ito sa ating YouTube channel. Huwag kayong mawawalan ng pag-asa dahil sa ang Diyos natin ay makapangyarihan. Kung yun nga mga ibon na hindi nagtatrabaho, na walang biodata, ay pinakakain ng Diyos, tayo pa kaya na nilikha niya ayon sa kanyang Amen. wangis, hindi ba? So, I'm sure 100% na hindi tayo pababayaan. So, kapit lang. And magsama-sama tayo at nang magkatulungan din tayo nang tumibay ang ating mga pananampalataya sa Panginoon. Ka Edgar, pwede mo bang i-share ang mga activities ng CCF, especially dito sa CCF General Trias, para naman kung merong mga interesado na makinig o manood ng video sa Facebook o manood ng ating mga live stream, ay masusubaybayan nila kasi ako, ang totoo niyan Ka Edgar, ang isa sa nagpapatibay sa aking resolve ay yung lagi tayong merong brotherhood. Kapag ka mag-isa ka lang, ay madali kang bibigay. Importante yung merong fellowship katulad ng ginagawa natin ngayon. Ano? So, Ka Edgar, please Yes. explain mga CCF activities. Meron ba tayong slide dyan, Eric? Wala akong naihanda, So, Kuya ganito na Edgar. lang. Pero yung ating mga worship services, So, kung anong ganito na lang oras, kasi medyo kabisado ko naman. Every Sunday, merong worship service na nagaganap sa Zoom. So, pagka sineshare ng aming ang mga leader yung link para sa Zoom. Ngayon, pwede namang masubaybayan dito ng live streaming sa Facebook. Magsisimula po ito na 9:00 ng linggo. Tapos yung kasunod, second service sa 9 o'clock, 12 o'clock. Tapos yung third service, 3 p.m. And then fourth service, 6 p.m. Puro po ito ay mensahe lahat po ito na nanggagaling sa main na CCF Center. So meron ding mga kung gusto nyo nang magkaroon ng small group o D group na tinatawag po, pwede rin naman yung kontakin yung CCF General Trias dahil merong sasagot sa inyo dyan, mga leader para makapag-member kayo ng small group. Kasi napakahalaga ng small group. Dito mako-cultivate yung ating pananampalataya at maalalayan kayo ng mga leader at para sa ganun lumago pa kayo sa inyong pananampalataya. Meron din kayong sasalihan kung kayo mga kananayan, single parents, mga parents na kananayan, meron din silang women to women every Friday 6 p.m. At ganoon din po, meron din men's ministry, yung movement na tinatawag namin, Moving Men to Christ, every 6 p.m. naman yan na pinangungunahan ni Dr. Kenneth Miranda bilang aming president ng movement. At ganoon din po, kung gusto niyo mag-member ng D group o kaya small group, kontakin nyo lang din po ang CCF General Trias. At
Tuturuan po kayo at i-connect kayo sa mga tamang leader na inyong masasamahan. At kung gusto niya rin po na humingi ng prayer po, open po ang General Trias, si Chef General Trias para i-distribute po kayo doon sa mga concerned na prayer warriors para sa inyong prayer request. Yun lang po, marami pong salamat sa Thank you very much. Thank you very much, Ka Edgar. Medyo kung napapansin nyo po ay medyo magalaw si Ka Edgar. Magalaw yung kanyang litrato sa camera. Kasi po si Kuya Edgar ay nasa labas ng kanyang bahay at kahit na malakas ang hangin diyan sa General Trias ay talagang sinasamahan tayo sa gabing ito. Malakas ang hangin diyan, Ka Edgar, talagang gumagalaw ka eh. Pagkadungganong ka eh. Buti ako, nasa loob ako ng aking bahay. Salamat po, salamat ng marami, Ka Edgar, ano? Bago po tayo magtapos ay babatiin lang muna ulit natin itong ating mga manonood, ano? Si Ma'am Sheila Tabangkora, sabi niya, God is good all the time. Actually, si Ma'am Sheila, parang natatandaan ko ay ito ay coach ng soccer sa Lasal. Pero ang picture niya dito sa Facebook ay batang-bata. Ang totoo naman ay bata pa rin talaga si Ma'am Sheila. Peace, Ma'am Sheila. Ano? Si Odette, lagi pong may comment si Odette. Dati kong kasamahan din ito sa KLT at ngayon ay retired na. Pero hindi pa naman ito senior citizen. Nag-retire lang. Ano? And andyan si Sir Bal de la Cruz. Prayer night. Ano, Ka Edgar, kilala niyo ba natin itong si Bal de la Cruz? Kasamahan po natin Valentino de la Cruz, kasamahan po natin yan. Yes, kasamahan po natin yan sa CCF General Trias. Andyan din po si Princess Mercado, si Gilbert, si Gerson Baybay, si Jess Gaupo. Hindi ko po ito kilala, pero pagka nabasa ko yung kanyang comment na amen po, parang nakikinikinit ako na itong si Jess ay dati ko rin kasamahan ito sa Cyberpower eh. Napakabuting bata din, napakabuting tao nito si Jess. Maraming natutulungan. Andyan din si Paul, si Donna May, si Jomar, si Eman Jr., andyan din si Tom Eros, ang sexing batang-batang si Tom, ano? Si Jay, si July Di Mesa at marami pang iba. So wala na po kasi tayong oras. It's 7:59. Hindi ko na mabati yung iba pa pero maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli sa susunod na Miyerkules. Kung po pwede nga lang sana, Ka Edgar, gawin natin itong gabi-gabi. Kasi napakarami ang magagandang istorya sa ating mga kumpanya at mga workers na makakatulong na magbigay ng inspirasyon sa bawat isa. Kaya lang kulang na kulang ang oras natin. Kaya kung ikaw, Ka Edgar, ay libre, pwede bang ikaw ay gawin ko ng regular host every day? Walang problema, Sir Vic. Ayun, ang galing talaga naman. Napakabait ng ating Ka Edgar, ano? Para mai-correct ko yung mga maling attitude ko doon sa pagko-host kasi first time ko maranasan ito kaya alam mo kinakabugan ako ng dibdib, Kuya Vic. Kaya pala galaw kayo ng galaw na gano'n kasi kinakabugan kayo ng dibdib, ano? Hindi, Kaya joke. pakiramdam ko pati parang bitin tayo sa oras. Hindi ko mabati yung mga yung mga nag-join dito sa engineer ko kanina kasi nag-watch the party ako. Marami nag-join dito sa amin. Meron tayong 30 seconds para batiin mo yung iyong gustong batiin, Ka Edgar. Ayan, binabati ko si Rocky Del Dios Tagyam, nag-join siya. At tapos si Inat Manalo, yung ating kapatid, nag-join din. Si Paring Ray Bedros, nag-join din. Si Catherine Dela Galvadores, nag-join din. Nasa Saudi ito. At Patricia Birueda, taga rito rin sa amin, nag-join po sila. Maraming salamat sa inyo. Lily Palor, nag-join din, nasa amin to, Cagayan Valley. So marami pong salamat sa inyo. I'll pray na nasa safety kayo. At ganoon din si Crossdoor. Ayan, yan ang nag-assign sa akin, Sir Vic, si Crossdoor.
Si Catherine Algo, nag-join din ito. Si Lailani Bautista Banyas, wow, nag-join din sila. Magandang gabi po sa inyong lahat. Jesus loves you all. Naway ingatan kayo ng Panginoon sa COVID-19 na ito. Panalangin ko na lagi kayong safe at pagpalain kayo araw-araw. Yun lang, Kuya Big. Sir Big. No, nawala si Sir Big. Welcome back. Yan, tatawagin ko na po yung ating mga guest ulit, Ka Edgar, para sa ating closing prayer. Ka Edgar, isama natin sa panalangin yung problema ni Sister Rose, yung kanyang bleeding. Pero to me, ang hinihintay kong blessing na darating ay magkaroon na sila ng anak, ano? Actually po, wala na po. Wala na bleeding, talagang Hindi na po, ano na po. galing, yung blessing na lang of children. Parang maraming anak, hindi lang isa. Mga 12, kaya niyo ba yun? Bata pa eh. Ano? Si Mel, gusto mong ipag-pray natin, Mel? Magaling na yung para po bleeding. sa pamilya na lang po at saka dito po sa Mas Power. O yun, sa family at saka sa work, ano, na sana dumating na yung sweldo natin. 5 buwan na sweldo eh, no? Joke. So, Ka Edgar, isama rin po natin sa prayer ang kagalingan ni Brother Jay na kasalukuyang nilalagnat. Sige po, Ka Edgar, please lead the closing prayer. Sa iyo, Ros, magaling na ba yung bleeding mo? Opo, wala na rin po akong PCOS. Wala na po. Baby na lang po, wala. Baby na lang. Okay, sige. Okay, tayo magsara sa panalangin. Maraming salamat, Panginoon, Ama naming banal na nasa langit, na may likha ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Ikaw ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Panginoon, narito po kami sa gabing ito, Panginoon. Nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo, sumasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon, samantalahin ko na ibahagi sa kanila, Panginoon, ang oras ng pagtalima. Pagtalima kung saan, Panginoon, ini-encourage ko sila, Panginoon, na hanapin nila, saliksikin nila, Panginoon, ng iyong presensya sa gabing ito, Panginoon. Alam ko, Panginoon, sa gabing ito, hindi kami nag-iisa dito sa palutuntunan nito, Panginoon. Kami po ay marami, higit sa 2, Panginoon. Kaya sabi mo nga, Panginoon, 2 o 3 na nagtatipon sa iyong pangalan. Yes, ang presensya mo ay nasa kalagitnaan, Panginoon. Kaya I will challenge everybody who listen on this program, Panginoon, na i-lead sila sa repentance prayer, Panginoon. Ama naming banal na makapangyarihan sa lahat, Panginoon. Narito po ako nagpapakumbaba. Inaamin ko, Lord, na ako'y makasalanan, Panginoon. Ako'y nagsisisi, handang kalikdan, Panginoon, ang aking mga nagawang kasalanan, Panginoon, mula noon, ngayon, at magpakailanman. Lord, isinusuko ko lahat ito, lahat po ng aking alalahanin, lahat po na pagkatakot during this pandemic time, Panginoon, lahat po na gumugulo sa aking isipan, ano man yung mga bagay, Panginoon, na ito ay nakakahadlang sa aking pagkilala sa iyo, Panginoon, Lord, patawarin mo po ako, isinusuko ko, Lord, ang lahat ng mga bagay na ito upang sa ganon, Panginoon, ay malaya kang pumasok sa aking puso. Kaya Jesus, I will invite you, come into my heart, Panginoon. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at nakapagligtas. Sa gabing ito, Panginoon, nais ko po pagalingin mo ako sa aking sakit o karamdaman, Panginoon, dahil sa pamagitan ng iyong mga latay sa krus ng Kalbaryo, ito po ay kagalingan ng aking sakit at karamdaman, Panginoon. Mula ngayon, Panginoon, ikaw ng aking Panginoon at tagapagligtas sa aking buhay, Panginoon. At dalangin ko, Panginoon, nabigyan mo ako, Panginoon, ng otoridad, Panginoon, upang may bahagi ko rin, Panginoon, ang dakila mong pag-ibig sa bawat taong makakausap ko. Mula ngayon, Panginoon, ikaw ng aking Diyos. Marami pong salamat, Panginoon.
Mga kapatid, kung ito po ay panalangin mo, Panginoon, I hope, Panginoon, I hope na binigyan ka ng Espiritu upang ikaw ay magiging anak ng ating Panginoon. May karapatan ka rin tawagin ng Ama ang ating Panginoon na nasa langit. Kaya kapatid, dalangin ko sa iyo, naway pagpalain ka, sumagana pa ang buhay ng iyong kaalaman, Panginoon. Sumagana ang buhay mo sa mundong ibabaw, na lahat na pagdadaan ng mga pagsubok na dumarating ay nandyan ang Diyos na umaagapay at tumutulong sa iyo. Ano man yung kalalagayan mo sa buhay, nandyan ang Diyos na laging nagbibigay ng pag-asa sa iyo. Tulong pinansyal, tulong pisikal, tulong sa mga problema na kaharapin mo. Sa gabing ito, ako ay nagpapasalamat sa ating Panginoong Hesukristo na laging nandyan na ating masasandalan. Kaya muli, magsama-sama tayo na itaas sa ating kalagitnaan ng pangalan ng Hesukristo na nabayubay sa krus ng Kalbaryo. At dalangin ko rin na lahat ng inyong mga sambahayan ay pagpalain ng Diyos at ilagay kayo sa safety na lugar during this pandemic time. Marami pong salamat. Ito po ang samot dalangin ko. In Jesus we pray. Amen. 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 Amen po. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you very much, Edgar. Thank you very much. Hanggang sa susunod muli, Mr. and Mrs. Jury and Rose Balinas, thank you very much. Thank you po. Mr. Romel Muswela, thank you very much. Thank you, sir. Thank you, Brother Edgar. Thank you, Sir Vic. Maraming salamat po sa lahat ng mga manonood. See you again next week, Wednesday, 7 o'clock to 8 o'clock. Bye-bye. God bless. Thank you po. Thank you. God bless po. Salamat po. And